Magandang hapon po mga ka-agri. Ibabahagi ko po sa inyo ngayon yung ating ginawa dito sa ating manukan. Bali kung mapapansin nyo mga ka-agri, naka nipple drinker na po yung ating mga dominant CC breeders. Ayan. So hindi na po tayo gagamit ng mga galloner na waterer nila. So ito na po yung papagamit natin para mas madali po sa ating mga kasamahan dito sa manukan. Mas mabilis po yung pagpapatubig dahil ito lang pong water container, yung 50 liters po yan. Yan na lang po yung i-refill nila ng tubig para yun po, pang matagalan na. So ganyan po yung naging setup natin mga ka-agri. Ayan po, naka nipple drinker na sila. Mabilis din po nilang natutunan mga ka-agri kasi nakikita nila na may tubig din doon sa yung parang sa stainless na nipple. So ayan po. Ayan. So papakita ko na lang sa inyo mga ka-agri yung paggawa namin ito kasi dalawang araw din namin ito ginawa mga ka-agri dahil tuloy-tuloy yung malakas na ulan dito sa amin. So papakita ko po sa inyo yung naging setup natin doon sa water container na 50 liters. Pero meron pa tayong babaguhin doon mga ka-agri sa ating setup doon. Papalitan natin yun ng quick release para kung maglilinis po tayo ng container, hindi po tayo mahirapan na magtanggal. So ayan, ngayon mga ka-agri, pakita ko muna sa inyo yung paano namin ginawa o in-install itong mga nipple drinker sa PVC pipe. Ayan. Ikaw nga sana kulang. Diyan ka lang. Pasal mo na natin siguro. Ano, gawa? Mga 23. 60. Subok lang yan, subok. Meron ba subok na testing? Kulang pa isa dito. Saan? Sa kabilog. Paglaso to rin. Kahit ka tao. Ang sukat ng PVC pipe na ginamit natin dito mga ka-agri, ito pong kulay blue, ay 3/4 po. Ayan. So nakaubos po tayo ng tatlong PVC pipe dito na 3/4. So ito po yung naging setup natin. Sa gilid po natin nilagay mga ka-agri. Ayan po. Tapos yung sukat naman po ng distansya nitong mula dito sa nipple drinker at sa kasunod niya, bali ano po ito, 20 cm po yung pagitan. Kada 20 cm po, naglagay po tayo ng nipple drinker. Ayan, bali ano po to lahat, 30 pieces po na nipple drinker. So sa ano po yun, sa 72 heads na mga manok. So ito po kasi mga parent stock natin, dominant CC breeders. 72 heads po sila lahat. Tapos mga ka-agri yung ating drainage po. Ayan, dito po sa gilid. Ayun po mga ka-agri, kung makikita nyo po, nag-install tayo ng ball valve para po kung maglilinis po tayo ng piping natin,
So yan po yung drainage natin dyan. Dyan na po natin bubuksan. Papakita ko sa inyo mamaya doon sa labas mga ka-agri. Ayan, ito po yung ating naging setup. Ayan mga ka-agri. Nakakatuwa lang po dahil nasubukan naman natin yung ganitong setup na naka-nipple drinker at sa tingin ko effective po mga ka-agri. Ayan. So naalis na natin yung mga water na nakakalat dito sa dapat paglalakaran pa nila o pagtatakbuhan pa nila. Naalis na natin dahil dito na tayo nakasetup ng patubig nila. So yun po. Sa susunod na i-upgrade natin dito mga ka-agri sa ating breeder house. Ito pong mga feeder nila, tube feeder nila. Yung nakaraan po, yung nasa labas, tinetap natin yung PVC. Pero ang gagawin ko ngayon mga ka-agri, hindi ko nahahatiin yung PVC. Kumbaga magbabawas lang tayo na sakto lang yung matuka lang nila yung pagkain para po hindi natatapon yung feeds. Kasi po pag yung 4 po na PVC na hinati lang natin sa gitna, madalas po natatapon yung feeds. So sayang po. At yun. So yun po ang isa sa mga i-upgrade natin dito ka-agri sa ating breeder house. Ayan na sila mga ka-agri, 11 weeks na po sila. So pa 12 weeks na po sila. Ngayon po ipapakita ko naman sa inyo yung naging setup natin dito sa water container na 50 liters. Tara po. Bali ito na mga ka-agri. Ayan po yung tubig. So ayun po, kung mapapansin nyo mga ka-agri, yan po yung female adapter po yung ginamit natin sa loob. Ayan. Tapos dito po sa labas, ito po yung male adapter. Sa ngayon mga ka-agri, may leak siya konti. Yan, kung mapapansin nyo, tumutulo. Dapat kasi may rubber tayo na nilagay dito bago natin hinigpitan. Pero sige lang. Kasi po, meron tayong in order na i-upgrade natin to. So ang gagawin natin dito mga ka-agri, papalitan po natin ng quick release para kung maglilinis tayo ng ating container, matatanggal natin dito kaagad. Tapos hindi tayo mahirapan kasi po ngayon po hindi po ito nakapix. Pwede po itong tanggalin para pag maglilinis po tayo ng container. Pero i-upgrade natin to mga ka-agri, papalitan natin ng quick release. So dito po meron din tayong gate valve o ball valve. Ito po ang isasara din natin dito para kung magbibigay po tayo ng vitamins na nakalagay po sa waterer, sa galloner, kapag kailangan po natin silang i-treat kung may mga sipon sila. So pag uuhawin natin sila, isasara po natin to. So yan po, tapos bubuksan lang po natin. Yan po yung bukas nya. Kapag nakapantay po dito, naka-open po yan. Yan po yung ating setup dito sa water container nila. Yan po yung ginawang patungan ng ating water container na 50 liters. Ayan po, ganyan lang po yung pagkagawa namin. Ayan, kulang pa po to sa mga brace. Papatibayin pa po namin to. Ayan. Ganyan lang mga ka-agri yung naging patungan namin setup. Ito naman po mga ka-agri yung ating drainage. Ayan, kapag maglilinis po tayo ng pipe, ito po yung ating bubuksan lang po natin ng ganyan. Ayan po. Ayan. Diyan po yung ating drainage ng ating piping. O itong ating pipe mga ka-agri. Ayan lang po mga ka-agri. Hanggang dito na lang po muna yung ating video. At gusto ko lang po bahagi sa inyo yung ating pag-install o paggawa po ng nipple drinker ng ating mga dominant ZZ breeders. Ito po ang mga parent stock ng dominant D853 o Rhode Island Red po. Ayan mga ka-agri. So successful po yung ating nipple drinker na pag-install. Wala pong leak. So yan po. At maraming pong salamat mga ka-agri sa inyong pagsubaybay. Maraming pong salamat sa suporta. Ingat po kayo palagi mga ka-agri. Happy farming po sa ating lahat.